Tahimik ang kalsada sa gilid ng probinsya. Makulimlim ang langit, tila nagbabadya ng ulan. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay halos walang dumadaan na sasakyan. Sa gitna ng kalsadang iyon, isang itim na luxury car ang nakahinto, makintab, mamahalin at halatang hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Sa loob ng sasakyan ay naroon si Isabela Montenegro. Isang babae na kilala sa mundo ng negosyo bilang pirena ng mga korporasyon. Bilyonarya. Makapangyarihan. Respetado. Kinakatakutan. Ngunit sa sandaling iyon, si Isabela ay nag-iisa, pagod at desperado. Pinindot niya muli ang kanyang cellphone. No signal. Napabuntong hininga siya at isinandal ang ulo sa upuan. Bakit ngayon pa mahina niyang bulong? Hindi sanay si Isabela na nawawala ng kontrol. Sa buong buhay niya, pera ang sagot sa lahat ng problema. Pero ngayon, walang driver, walang bodyguard, walang internet, walang kahit sinong pwedeng tawagan. At mas masahol pa. Nasira ang sasakyan niya sa gitna ng wala. Yenge mekanikong walang inaasahan. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang lumang talyer ang makikita. Yero ang bubong, kalawangin ang gate at halatang matagal nang ginagamit. Doon ay abala si Miguel. Isang mahirap na mekaniko, pawisan, marumi ang kamay at suot ang kupas na damit. Lumaki siyang walang yaman, walang koneksyon at walang backer. Ang meron lang siya ay sipag, prinsipyo at dangal. Habang nag-aayos siya ng lumang motorsiklo, napansin niya ang mamahaling sasakyang nakahinto sa malayo. Stranded yata, sabi niya sa sarili. Tinanggal niya ang gloves, pinunasan ang kamay sa basahan at naglakad papunta roon. Unang pagkikita. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, bumaba si Isabela. Matangkad, elegante at kahit pagod. May aura siyang hindi maikakaila. Napatingin si Miguel at bahagyang natigilan. Hindi siya taga rito, bulong ng isip niya. Miss, okay lang po ba kayo? Maingat niyang tanong. Tiningnan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa. Madumi. Mukhang mahirap. Mekaniko. Karaniwang iiwas siya sa ganitong klaseng tao. Pero wala siyang choice. Nasira ang kotse ko, sagot niya, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Pwede mo bang tingnan? Tumango si Miguel nang walang pag-aalinlangan. Subukan po natin. Binuksan niya ang hood at sinuri ang makina. Habang ginagawa niya iyon, tahimik lang si Isabela. Pinagmamasdan ang lalaking hindi niya kailanman inaasahang magiging bahagi ng araw niya. Yan, pagkakaiba nila. Overheated po ang makina, paliwanag ni Miguel. Pero maaayos pa. Kailangan lang palamigin at ayusin ang hose. Magkano? Mabilis na tanong ni Isabela. Napatingin si Miguel sa kanya. Hindi pera ang unang pumasok sa isip niya. Una po, maupo muna kayo sa lilim, sabi niya. Mainit po at mukhang pagod na kayo. Nagulat si Isabela. Walang lalaking nakausap niya na hindi agad humihingi ng kapalit. Hindi mo pa sinasabi ang presyo, malamig niyang sagot. Ngumiti si Miguel ng bahagya. Hindi ko pa po alam kung gaano kalala. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo lolokohin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Isabela nang hindi niya inaasahan. Ulan, pag-uusap, Jiki simula ng pagbabago. Habang inaayos ni Miguel ang sasakyan, biglang bumuhos ang ulan. Walang payong. Walang masisilungan, maliban sa lumang talyer. Napilitan si Isabela na sumilong doon. Tahimik silang dalawa sa simula. Hanggang si Miguel ang unang nagsalita. Hindi po kayo sanay sa ganitong lugar, no? Napangiti si Isabela, isang ngiting bihirang makita ng mundo. Hindi, sagot niya. Pero siguro kailangan ko rin maranasan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan. Walang meeting. Walang kontrata. Walang plastik na ngiti. Isang mekaniko. Isang basang talyer. Isang sandaling totoo. Hindi makatulog si Isabela Montenegro ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang mamahaling hotel room, may king-size bed, mamahaling kurtina, at tanaw ang buong syudad, nakahiga siya ngunit gising ang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang isang mukha. Isang lalaking may maruming kamay, simpleng damit at mga matang tapat. Miguel.
Kalokohan, bulong niya sa sarili habang bumabangon at lumalapit sa bintana. Isa lang siyang mekaniko. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya araw-araw, mga CEO, politiko, investors? Isang mahirap na mekaniko ang gumulo sa kanyang isip. Umagang desisyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi para sa meeting. Hindi para sa negosyo. Isang impulsive na desisyon ang pumasok sa isip niya. Bumaba siya sa parking area at sumakay sa sarili niyang sasakyan. Hindi ko kailangang bumalik doon, sabi niya sa sarili. Pero gusto ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinunod niya ang gusto ng puso, hindi ng utak. Muling pagkikita. Tahimik pa rin ang talyer ni Miguel nang dumating si Isabela. Parehong itsura. Parehong kalumaan. Parehong simpleng mundo. Abala si Miguel sa ilalim ng isang jeep, hawak ang wrench, nang mapansin niya ang pamilyar na sasakyan. Napakunot ang noo niya. Siya ulit. Tumayo siya at pinunasan ang pawis. Miss, gulat niyang sabi. May problema na naman po ba ang kotse? Umiti si Isabela, hindi pilit, hindi plastic. Wala, sagot niya. Naisip ko lang magpasalamat ng maayos. Nagulat si Miguel. Okay na po yon kahapon, sagot niya. Trabaho ko po yon. Hindi, sagot ni Isabela. Hindi lang yon ang tinulungan mo. Hindi na sumagot si Miguel. Sa halip, tumango siya at itinuro ang bangko. Maupo po muna kayo. Isang tasang kape, isang bagong simula. Maya-maya, may hawak na 2 tasa ng kape si Miguel. Pasensya na po, instant lang, sabi niya. Tinanggap iyon ni Isabela na parang isang mamahaling regalo. Salamat, sagot niya. Tahimik silang uminom. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang ipakita. Hanggang si Isabela ang nagsalita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako bumalik? Nagkibit balikat si Miguel. Baka po may kailangan ulit kayo. Umiling si Isabela. Hindi, sagot niya. Gusto lang kitang makilala. Magkaibang mundo. Bilyonarya po kayo, di ba? Diretsong tanong ni Miguel. Hindi nagulat si Isabela. Halata ba? Tanong niya. Sa kilos, sagot ni Miguel. At sa paraan ng pagsasalita. Umiti si Isabela. At ikaw? Masaya ka ba sa buhay mo? Napaisip si Miguel. Hindi po ako mayaman, sagot niya. Pero marangal ang trabaho ko. Nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang sagot na hindi kayang bilhin ng pera. Mata ng lipunan. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao sa paligid ang madalas na pagpunta ni Isabela sa talyer. Mga tsismosa. Mga kapitbahay. Mga kapwa mekaniko. Uy, si bossing biro ng isa. Mayaman yata yang nililigawan mo. Umiti lang si Miguel. Hindi kami ganon, sagot niya. Kaibigan lang. Pero alam niyang nagsisimula na ang bulungan ng mundo. At sa mundo nila, hindi pinapayagan ang ganun ang klaseng pagkakaibigan. Babala ng katotohanan. Isang hapon, dumating ang personal assistant ni Isabela sa talyer. Halatang galit. Ma'am, hinahanap na po kayo ng board, sabi niya. At hindi maganda ang mga chismis. Napatingin si Miguel kay Isabela. Kung may problema, sabi niya. Pwede po kayong hindi na bumalik. Masakit man ang sinabi. Iyon ang totoo. Tumingin si Isabela sa kanya. At doon niya napagtanto kung gaano niya pinahahalagahan ang presensya ng lalaking ito. Ayokong lumayo, sagot niya. Pero alam kong hindi magiging madali. Isang pag-amin si gabi. Kinagabihan, naiwan silang 2 sa talyer. Tahimik. Mahina ang ilaw. May kuliglig sa paligid. Alam mo, sabi ni Isabela. Sa mundo ko, lahat ay may kapalit. Tumingin siya kay Miguel. Pero ikaw wala kang hiningi. Sumagot si Miguel ng dahan-dahan. Hindi ko po kailangan ang pera ninyo, sabi niya. Pero kung sasaktan kayo ng mundo dahil sa akin. Ako na ang lalayo. Parang tinusok ang puso ni Isabela. Hindi ko hiningi ang sakripisyong iyan, mariin niyang sagot. Pero handa akong gawin, sagot ni Miguel.
Tahimik ang talyer ni Miguel ng gabing iyon. Wala ang karaniwang ingay ng martilyo, wala ang amoy ng langis na nagbibigay buhay sa lugar. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na tibok ng kanyang dibdib. Nasa isip pa rin niya ang mga salitang binitiwan ng lalaking naka-Amerikana. Layuan mo si Isabela Montenegro o sisirain namin ang buhay mo. Hindi iyon banta na basta-basta. Alam ni Miguel ang galaw ng mga mayayaman. Hindi sila nananakot kung wala silang kakayahan. Yan gisbabala ng kapangyarihan. Bumalik sa alaala niya ang eksena. Ang itim na sasakyan. Ang malamig na titig. Ang boses na walang emosyon. Alam namin kung saan ka nakatira, sabi ng lalaki. Alam namin kung sino ang mga taong mahalaga sa'yo. Pinisil ni Miguel ang kamao. Wala akong ginagawang masama, sagot niya noon. Umiti ang lalaki, isang iting walang init. Para sa amin, ikaw ang problema. Desisyong masakit. Kinabukasan, dumating si Isabela sa talyer gaya ng dati. Ngunit napansin niya agad. Iba si Miguel. Tahimik. Iwas sa mata. Walang ngiti. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Miguel. Wala po, sagot niya, pilit ang boses. Busy lang. Hindi naniwala si Isabela. Miguel, mariin niyang sabi. Kilala na kita. Huwag mo akong lokohin. Huminga ng malalim si Miguel. At kung totoo po, tanong niya. Ano ang gagawin ninyo? Napahinto si Isabela. Sasabihin mo sakin, sagot niya. Magkasama nating haharapin. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan niyang magsinungaling. Yan gasalitang sumirad, fika nila. Lumipas ang ilang oras ng katahimikan. Hanggang sa biglang nagsalita si Miguel. Miss Isabela, malamig niyang sabi. Huwag na po kayong bumalik dito. Parang tumigil ang mundo. Ano, gulat na tanong ni Isabela. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Magkaiba po ang mundo natin, patuloy niya. Hindi ito tama. Hindi ito dapat. Nanlaki ang mata ni Isabela. Ikaw ang nagsabi noon na hindi mahalaga ang pera, sabi niya. Bakit ngayon? Naputol ang boses niya. Sumagot si Miguel ng diretso ngunit masakit. Dahil mali po ako. Parang may humampas sa dibdib ni Isabela. Hindi ka ganyan, pabulong niyang sabi. May nangyari. Ngunit nanatiling matigas si Miguel. Paalis na po kayo, sabi niya. At huwag na kayong bumalik. Isang luhang hindi niya pinakita. Hindi na nagsalita si Isabela. Tahimik siyang tumalikod. Tahimik na naglakad papunta sa sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nagsalita siya. Alam mo, sabi niya. Sa buong buhay ko, sanay akong iwan ng mga tao kapag mahirap na. Huminto siya sandali. Pero ikaw ang unang pinili kong hindi iwan. Umandar ang sasakyan. At sa unang pagkakataon, si Miguel ang naiwan. Pagbagsak ni Miguel. Mula noon, nagbago ang lahat. Nawala ang sigla ni Miguel sa trabaho. Hindi na siya kasing sipag. Hindi na siya kasing masaya. Ang talyer na dati puno ng buhay. Tila nawalan ng kaluluwa. Isang gabi, umupo siya mag-isa sa sahig. Ginawa ko to para sa'yo, bulong niya sa hangin. Para protektahan ka. Ngunit kahit tama ang dahilan, masakit pa rin ang resulta. Yan galihim din laban ni Isabela. Samantala, bumalik si Isabela sa mundo ng yaman at kapangyarihan. Mga meeting. Mga kontrata. Mga interview. Ngunit hindi na siya ang dating Isabela. Mas tahimik. Mas matalim ang tingin. Mas mapanganib. Tinawag niya ang kanyang legal team. Hanapin ninyo kung sino ang lumapit kay Miguel, utos niya. Lahat ng detalye. Walang palya. Nagulat ang mga abogado. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tumingin si Isabela sa kanila, malamig at matatag. May nagkamali ng inapi, sagot niya. At babayaran nila iyon. Iyan ay katotohanang lumalabas. Ilang linggo ang lumipas. Isang pangalan ang lumabas sa investigasyon. Victor Alvarez. Board member. Power broker. At lihim na gustong pakasalan si Isabela.
Para sa negosyo. Siya ang may pakana, sabi ng abogado. Tinakot ang mekaniko. Napapikit si Isabela. Kaya pala desisyong babagod lahat. Tinanggal ni Isabela ang singsing sa kamay, simbolo ng kanyang posisyon. Simula ngayon, sabi niya, hindi na ako magpapadikta. Tumayo siya. Kung kailangan kong sirain ang sarili kong imperyo. Para protektahan ang taong tumulong sakin. Gagawin ko. Huminto ang buong paligid nang bumaba si Isabela Montenegro mula sa itim na sasakyan. Hindi ito ang Isabela na kilala ng mundo. Wala ang mamahaling blazer. Wala ang bodyguards na karaniwang sumusunod sa kanya. Wala ang malamig na ekspresyon ng isang bilyonarya. Ang naroon lamang. Isang babaeng sugatan ang puso, ngunit buo ang loob. Napatigil si Miguel sa kanyang ginagawa. Nalaglag ang hawak niyang wrench. Miss Isabela, mahinang sambit niya. Lumapit si Isabela, diretsong tumingin sa kanya. Hindi mo na kailangang magsinungaling, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Nanlamig ang katawan ni Miguel. Yan ay katotohanang hindi maitatago. Si Victor Alvarez, patuloy ni Isabela. Siya ang nagpadala ng lalaki sa'yo. Siya ang nanakot. Siya ang dahilan kung bakit itinulak mo ako palayo. Napayuko si Miguel. Ginawa ko lang po ang tama, sagot niya. Ayaw kong madamay kayo. Hindi mo karapatan na magdesisyon para sa akin, mariing sagot ni Isabela. Hindi ako mahina. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mabigat nilang paghinga. Isang aminang matagal nang hinintay. Alam mo ba, sabi ni Isabela, nanginginig ang boses. Ilang beses na akong tinredor sa mundo ko. Ginagamit ako dahil sa pera. Nilalapitan ako dahil sa kapangyarihan. Lumapit siya ng mas malapit. Pero ikaw ang unang taong tumingin sa akin bilang tao. Tumingala si Miguel, puno ng emosyon ang mga mata. Mahal kita, bigla niyang sambit. Parang huminto ang oras. Pero mahal din kita kaya kita itinaboy. Pumatak ang luha ni Isabela. At mahal din kita, sagot niya. Kaya hindi na ako aalis. Yan pag-atake ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, dumating ang balita. Sa board meeting ng Montenegro Group, sumabog ang tensyon. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa isang mekaniko, sigaw ng isa. Masasira ang reputasyon ng kumpanya. Tahimik na nakaupo si Isabela. Hanggang sa tumayo siya. Ang masisira, malamig niyang sagot, ay ang mga taong gumagamit ng kapangyarihan para manakot. Lahat ay natigilan. At kung kailangan kong iwan ang posisyon ko para ipaglaban ang tama, handa akong gawin yon. Pagbagsak din kay Victor Alvarez. Sa tulong ng legal team ni Isabela, lumabas ang lahat ng baho ni Victor. Pananakot, blackmail, illegal business deals, corruption sa loob ng board. Isang emergency press conference ang ipinatawag. Hindi ako ang biktima rito, pahayag ni Isabela sa harap ng media. Isang inosenteng lalaking ginamit at tinakot. Itinuro niya ang litrato ni Miguel. Hindi siya kahihiyan. Siya ang konsensya na matagal nang nawala sa mundong ito. Kinabukasan, inaresto si Victor Alvarez. Presyo ng pagpili. Ngunit may kapalit ang lahat. Bumagsak ang stocks. Umalis ang ilang investors. Tinawag si Isabela na mahina tinang media. Sulit ba? Tanong ng assistant niya. Tumingin si Isabela sa larawan nila ni Miguel. Sa unang pagkakataon, sagot niya. Totoo akong masaya. Pagbalik payak buhay. Lumipat si Isabela sa mas simpleng tirahan. Madalas na siyang makita sa talyer. Nagwawalis, nagtitimpla ng kape, natatawa. Hindi na siya ang reyna ng mga korporasyon. Isa na lamang siyang babae na natutong magmahal ng walang kapalit. Huling pagsubok. Isang gabi, nilapitan si Miguel ng isang lalaki. Alam mo bang sinira niya ang sarili niyang mundo para sa'yo? Tanong nito. Tahimik si Miguel. Handa ka bang suklian iyon? Patuloy ng lalaki. O iiwan mo rin siya balang araw? Tumimo ang tanong sa puso ni Miguel. Tahimik ang gabi sa probinsya. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, parang saksi sa lahat ng nangyari.
Nasa harap ng lumang talyer si Miguel, nakatayo, hawak ang mga kamay ni Isabela. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa kanilang mga buhok, ngunit wala sa kanila ang nanginginig sa lamig. Nangyayari ang sandaling ito, ang pinakahihintay ng kanilang mga puso. Leno, huling amin. Isabela, mahinang sabi ni Miguel. May sasabihin ako sa'yo, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Tumitig si Isabela sa kanya, walang imik, hawak ang mga kamay ng lalaki. Sabihin mo, mariin niyang sagot. Huminga si Miguel ng malalim. Hindi lang kita mahal. Handa rin akong harapin ang mundo para sa'yo. Kahit anong laban, kahit gaano kalaki ang presyo. Hindi kita iiwan. Napaluha si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganoong tapang. Ang taong dati simpleng mekaniko lamang sa kanyang mata, ngayon ay isang bayani sa puso niya. Yan gis pinakamahigit diti pagsubok. Hindi nagtagal, may dumating na malaking suliranin. Isang group ng mga influential businessmen, kasama si Victor Alvarez, mula sa kulungan, may mga legal na hakbang, ay nagplano ng hostile takeover sa Montenegro Group. Layunin nilang sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Isabela at patalsikin si Miguel mula sa kanilang buhay. Hindi natin ito kayang labanan ng mag-isa, mariing sabi ni Isabela. Ngunit tumayo si Miguel. Kahit gaano kalaki ang laban, kakampi mo ako, sagot niya. Hindi ka nag-iisa. Strategy TV pagbubunyag. Pinlano nila ang kanilang counterattack. Ginamit ni Isabela ang kanyang legal team upang ilantad lahat ng pandaraya at illegal deals ni Victor at ng kanyang grupo. Naglabas sila ng video evidence at financial records sa media na nagpatunay sa lahat ng katiwalian. Pinangunahan ni Miguel ang community support, mga dating kliyente ng talyer, kapitbahay, at mga karaniwang tao na magpapatunay sa kanyang integridad at sa pagkatao ni Isabela. Hindi nagtagal, nawala ang suporta ng mga kaaway at si Victor ay na-expose sa publiko, nawalan ng kapangyarihan at nahatulan ng batas. Patunay ng tunay GT pag-ibig. Sa wakas, nakatayo silang dalawa sa harap ng kanilang talyer, ang lugar na naging simbolo ng kanilang unang pagkikita at unang laban sa mundo. Alam mo, Miguel, sabi ni Isabela. Dati ang yaman at kapangyarihan ang sukatan ko ng buhay. Ngunit ikaw ang nagturo sa akin na may mas mahalaga pa, ang tunay na pag-ibig at respeto. Ngumiti si Miguel. Isabela, hindi ko kailanman inisip na isang bilyonarya ang magiging mundo ko. Pero ngayon alam ko, hindi na mahalaga ang status. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapanatili ang ngiti mo. Isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Si Isabela ay bumalik sa Montenegro Group bilang CEO, ngunit may bago siyang pamamalakad, mas makatao, mas malapit sa mga tao, at may malasakit sa komunidad. Si Miguel ay nagpatuloy sa kanyang talyer, ngunit ngayon mayroong scholarship program para sa mga kabataang nais maging mekaniko, isang proyekto na sinimulan ni Isabela. Magkasama silang madalas makita sa probinsya, humihinga sa sariwang hangin, nagtatawanan at nagsasaya, malaya sa intriga ng nakaraan. Yan guhuling tagumpay. Isang araw, habang nag-aayos si Miguel ng motorsiklo sa ilalim ng araw, lumapit si Isabela. Hawak ang 2 tasa ng kape. Alam mo, nagulat ako sa sarili ko, sabi niya. Hindi ko akalaing sa gitna ng gulo, makikita ko ang taong magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ngumiti si Miguel. Alam mo, hindi lang ikaw ang nagulat sa sarili mo, sagot niya. Pareho tayo. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, walang hadlang sa pagitan nila. Walang bilyonaryo o mekaniko. Walang lipunan o kayamanan. Walang mundo kundi ang dalawa nilang puso. Epilogue. Ang kwento nila ay naging alamat sa kanilang probinsya at sa buong mundo ng negosyo. Ang bilyonaryong babae na natutong magmahal ng taos puso. Ang mahirap na mekaniko na naging bayani sa puso ng isa sa pinakamakapangyarihang tao. Hindi nasira ng pera, kapangyarihan o takot ang kanilang pagmamahalan. Sa halip, naging matatag at wagas, katulad ng tunay na kwento ng pag-ibig na ipinakita nila sa buong mundo. At sa ilalim ng isang lumang talyer, kung saan nagsimula ang lahat. Magkasama silang tumawa, umiyak, at nagplano ng kinabukasan, magkasama sa hirap at ginhawa, magkasama sa lahat.